Ang bayan ay may kanser ng lipunan na kailangang ibilad ng templo ng sabay ng Pilipino. At sa hanggahang ito, sisikapin kong maitin ang iyong kalagayan ng buong katapatan na walang itinitanggi. Tataas ko ang lambog na nagtatago sa kalinisan na pinagpapakastik ng lahat sa katotohanan. Maging ang pag-ibig sa sarili, sapagkat bilang anak, talos kung ako man ay may sariling pagkukulang at katuwaan. Mga plat ay nakaroon ng mga bagay na ngayon lamang may magsisiwala. Napakasil ang mga ito, kaya sino man ay walang sumalan. Pinagsikapan kong sigawa ang ayaw sigawa ng iba. Sinikap kong sagutin ang mga paghahamak na nasa loob ng daang taon ay nitambak sa atin at sa ating lupang sinilang. Isang gabi, nang makatanggap ng liham si Jose Rizal mula sa kanyang kapatid at isinalaysay ang kanilang kinahihinatnan sa kalangit. Señor Rizal, Sí, Carta de Filipinas. gracias. De nada. Mahal kong kapatid, kamusta ka na at ang iyong isinusulat? Huwag mong pabayaan ang iyong katawan. Bukod sa trauma, ang iyong kalusugan ang tanging mong kakampi laban sa mga kaaway. Pasyensya ka na kung ngayon lamang ako nakasulat. Pepe, isang malaking trahedya ang nangyari sa Kalamba. Noong ika-6 ng Setyembre ay dumating dito ang isang pulutong ng mga Gwardiya Sibil. Nagandang bulong-bulungan ng paglusog nila. Mulapan, magputisyo tayo laban sa maling pangmalakad ng mga praile sa ating grupo. Pero walang nag-aagalang magganap ito sa mas madaling panahon. Bawat pamilya ay binigyan nila ng 24 oras upang i-impact at isalin ang mga bahay. Nang hindi pumayag si Nanang at Tatang, bersahan silang tinalagkan palabas. Muntik nang sumupsok ang nanang sa pigilan. Ang mga walang hiyang praile yun sa lanang na atong nagawa ng mga magsaka na makaisa at kalabanin siya. Pero magpatatag ka, Pepe. Patuloy mong ilantad sa buong mundo ang ating hinaing at huwag kang mag-alala sa amin. Dahil sa kabila na lahat, hindi kami pinanghihinaan ng loob. Ah! Yudor. Pepe, naway makatagpo ka na ng tunay na kaligayahan sa iyong mga sulatin. Mahanga ako sa katapangan mo, ngunit nalulungkot din dahil ngayon ay kitang-kita kung magkaiba na tayo at napakalayo sa isa't isa. Ipinagkasundo ako ng aking ina sa isang Ingles. Bagamat hindi ko siya gusto, ay nagsusumamo ang ama na tagapin ko siya. Matagal ko itong pinag-isipan, gaya ng matagal kong paghihintay sa iyo. Paalam, Pepe. Nagpapakasal ako, subalit mananatili akong nakagapos sa alaala ng iyong pagmamahal. Panaginip kang lumulutang, hindi makikahit sulat. Sa isang madaling at tahimik na gabi, habang siya ay nakatitig sa mga pahina ng kanyang isinulat, unti-unti lumalalim ang kanyang pag-iisip na tila ang kanyang tauhan sa kanyang nobela na si Crisostomo Ibarra ay naging buhay sa kanyang isipan, na tila kumakatok sa kanyang diwa, humihingi ng panibagong buhay.
May panahon ka pa para baguhin ang lahat. Ipin mo akong buhayin. Anong ginagawa mo rito? Kailangan pasabugin mo ang para. Kailangan bukas na ang daang taong paghari at pang-api nitong ang Kastila. Hindi ka pwedeng magtagumpay dahil personal ang paghihigpit ng patay mo. Kung gayoy baguhin mo, ipakita mo sa akin na ang mahalaga ay ang bayan, hindi si Maria Clara, hindi ang paghiganti. Huwag mo patayin sa paglason. Kung gusto ang pagkapatay mo sa akin, pinatay mo ako dahil akala mo wala ng pag-asa. Dahil iyon din ang nararamdaman mo. Pero meron pa. Mababago pa natin ang lahat. Magsulat ka ulit. Paano kung di na ako magpagsulat? Paano kung wala na akong masabi? Paano kung wala nang natira? Lubos na ng dapat. Paano kung sinira na ng kulungan? Paano kung kasabay mo mamatay rin ako? Kung gayoy, tama nga sila. Nagdasala ka nga. Doktor ka nga. Wala ka nang inisip kundi ang sarili mo. Dapat ka mamatay. Buong buhay ko, wala na kayong ginawa kundi husgahan ako. Sakay na ako. Kinuha niyo na ang lahat sa akin. Kung ano-ano na ang hinihingi ninyo, pero hindi pa rin kita kung sino ako. Marami na akong binigay. Bakit pati ang buhay ko? Pagmimigin niyo na ako para makita ko ang sarili ko. Sumapit na ang umaga sa madilim na sada sa Fort Santiago. Alam niya ito na ang kanyang huling araw. Sa kabila ng nabibitong kamatayan, ang kanyang puso ay hindi takot, bagkus puno ng tapang at pagmamahal sa bayan. Handa na ako. Ikaw, huwag kang matakot. Nandito ako. Para sa iyo, para hindi mo ako makalimutan. Salamat. Ibigay mo na lang sa pamilya mo. Sobra-sobra na ang alala dadalhin ko mula sa iyo. Akala siguro nila natakas ako. Saan ako pupunta? Sa dapitan?